Good afternoon po everyone. 19 pa lang kayo, so maghintay pa tayo ng ilang minutes. Mga 3 minutes para medyo madagdagan pa itong mga a-attend ng ating sessions for today. Okay? So na-wait na natin sila. 10 minutes na po ang lumagpas. So, 26 lang po. Nasaan po ba sila? Sumasali ba sila sa intrams? Kaya kayo kakaunti? O hindi na sila interesado talaga? Hello? Zero 1.
O siya. Walang nasagot. O ready na po sa mga nandito. Thumbs up. Para alam ko kung sino pa ang yan, nagpe-pay attention dyan. Ayan. Sige po. So, oh yes, last time we introduced to the applications ng derivatives. Saan pong lesson tayo nagtapos last meeting? Nung Tuesday ba tayo nagtapos? Na-consider na natin ba ang mga second derivative? Hello? Ayan. And hanggang mga point of inflection, concave upward, concave downward. Tapos na tayo. At yan. So parang ito yung magdi-determine natin ng yan. So punta na tayo sa curve tracing. Yun nga yung nasabi ko sa inyo na sunod natin gagamitan ng mga diniscuss natin. So yung mga concepts na yun ay para po sa initial nating pag-analyze. Nag-conceptual muna tayo, nag-start sa extrema, maximum, minimum. Paano mag-i-interpret pag may graph? Pag wala na graph initially, paano malalaman? Pwede nyo gamitan ng first derivative. Makakakuha kayo ng critical numbers. At magiging critical points kapag sinubstitute nyo to sa original to get the y counterpart. Di magiging xy na yon, points na sila. Kaya tatawagin nyo ng critical points. Then pwede rin rin gamitin ang first derivative kung increasing at decreasing. Pag positive, increase. Pag negative, decrease. Next, pagdating naman sa second derivative, yan naman ay gagamitin nyo kung concave up, concave down. So, concave up, positive ang second derivative. Concave down, negative ang second derivative. At alam nyo naman, pag concave up, may minimum. Kapag concave down, may maximum. Paano pag nagbago? Nag-concave up, tapos biglang nag-concave down, di nag-change. Di point of inflection ang nandoon kung saan ang first derivative ay neither, ang second derivative ay neither positive nor negative, di zero. Kaya sa point of inflection, zero ang second derivative. So yun yung mga concepts na natapos natin. At para saan ba to? Siyempre, sa curve tracing. Although ngayon ay meron ng available na software, may GeoGebra, may kung ano-ano pang software, Graphmatica. Kailangan bilang engineer, dapat alam nyo how it is done manually. Para ma-verify nyo, tama ang ibinibigay ng software. Pag bumili kayo ng software, does it gives an accurate results? Baka nadaya lang kayo, kailangan yung i-verify as engineer manually. At hindi nyo yun magagawa ang verification nang hindi nyo alam ang manual computation. Yan. Kaya kahit gaano pa ka-advance ang mga technology natin dito, babalik-balik tayo pa rin sa basic. Hindi pwede natin kakaligtaan ang nakaraan. Sabi nga ay, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa paroroonan. So kaya kailangan alam pa rin natin ang basic. And in graphing, manually pa rin. Okay, so to share with you, ano-ano ba yung mga steps na ating gagamitin sa pagki-curve tracing. Okay, so I will share yung copy ng ating module at nadoon ang ilan sa
steps to be followed in doing the sketch of the graph or what you call curve tracing, both ng algebraic and transcendental function. Okay? Okay, class? Kita na po ba? So, we have learned in the previous section yan, mga graphs properties. Concave up, concave down, and so forth and so on. At malalaman natin ito sa kanilang derivatives. So, here you have 7. And actually, you can reduce this into 3 steps only. Dahil related na naman yung iba. Number 1, yan, algebra. Yan. So, pwedeng maging ano na lang to. 3 steps na lang to. Number 1, algebra to. X and Y intercept. Okay. So, kapag ang inyong kukumputin ay ang una, intercept. So, hindi pa kayo magkakalculus dito. Babalikan nyo ang math na inaral nyo nung high school. Yan. Paano ba kinukompute ang x-intercept? Ito po yung dadaanan ng graph sa x-axis. At alam natin na sa x-axis, ang y value ay 0. So therefore, kapag gusto nyong computein ng x-intercept, iseset ninyo ang value ng y sa function equal 0. Then, solve nyo si x. Yung mga x values na inyong mako-compute, di yun ang mga x-intercepts. Pwedeng wala, pwedeng isa, dalawa, o mahigit pa. Ayan. Next. Second, y-intercept. Pag y-intercept naman, hindi naman po lahat ng ating graph ay y is mx plus b, kaya hindi po letter b lang ang mako-compute niyo dito. Paano na pag mga cubic? Okay, so in general, ang pagkuha po ng x-intercept, ang gagawin niyo naman dito ay iseset ninyo ang given function, ang kanya namang x value, ang i-equal nyo sa 0. At ito pong mga value ng y na makukuha mo, yan po ang dadaanan sa y-axis. Kaya po ang tawag sa kanya ay y-intercept. Naintindihan po ang step 1. Yan. And then step 2. Yan. So, i-revise ko ito. Gawin kong isa na lang ang step 2. F, first derivative test. Yan. F dt. So, kasama dyan, compute the first derivative. Mag-f prime kayo dyan. Ayan. Or y prime. Tapos, out of that, i-equate mo sa 0 or does not exist. Di kukunin mo ang critical numbers. So, kasama na sa step 2. Then, pwede nyo ring i-describe kung increasing o decreasing. Kapag ang f prime ay positive, increasing. Kapag negative, decreasing. Lahat first derivative ang gamit niyan. And then, third step, ay di, compute nyo naman ang second derivative test. Ay di, f double prime naman. Ano naman ang malalaman nyo dyan? Isa-substitute nyo ang mga critical numbers ninyong nakuha sa step 2 kay f double prime. Kapag positive, minimum. Dahil, kasama na ang concavity, dahil concave upward. Pag ganyan. Pag negative, concave downward, may maximum naman. Kapag saktong 0, point of inflection. Diyan, summarize na lahat. Kasama na ang step 6 and 7. So, pwede nating i-reduce into 3 basic steps lang ang pag-sketch ng graph. And then, you connect them
hindi basta nadugtong. Kailangan naalamin nyo ang concavity. Nakuha po, mga ME 01. So, hindi nyo kailangan gagawa, di ba, nung high school, ang gagawin ninyo, kung gagawa kayo ng ganito, o yan, array X, array Y, tapos para kayo ng huhula din when X is 0, ano ang Y, when X is 1, then connect the dots. O, di ba, ganun kayo nung high school, ano? Tama ba? Ang sinasabi, o. So, ngayon, dahil kayo nasa calculus, hindi nyo kailangang sobrang daming X value na kuhanin. At minsan, hindi nyo nakukuha ang mga kailangang value. Eh dito, nalaman nyo yung mga important numbers na ang tawag natin ay critical numbers na dito magsasabi kung nagbago ba ang graph ng concavity o maximum na ba siya o minimum na ba siya. O di matatansya mo ang sizes ng papel na iyong pagdodrawingan. Kung ang sabi baga ay sa critical number, ang y, ang x value ay positive 10. O di kalaki dapat ng x-axis hanggang 10. Kung ang sabi, ang y value na na-compute nyo sa critical number pagka-substitute ninyo ay positive 20, o edi dapat lalakihan mo ang iyong y-axis hanggang positive 20. Or kung ayaw mo naman at hindi magkakasya ang 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 20, pwede mo namang i-calibrate na 2, 4, 6, 8, 10 o kaya ay 5, 10, 15, 20. So nasa inyong pagka-calibrate, pag-scale. Guess nyo ba ang ibig kong sabihin? O, adyan papasok ang pagiging engineer nyo, ang pagdidiskarte ng scaling. O, kaya kayo may drawing subjects next sem. Yan. O kung kayo ay may background na nung high school, di ba? Yun ang pinag-aaralan nyo sa dropping, sa drawing. O, scaling, dimensioning, di ka? Para ang maliit na figure, palalakihin ninyo. Or ang malaking figure ninyo, paliliitin ninyo. So, trabahong engineer yan na dapat nyo matutunan. Okay? So, yan. 3 basic steps na lang tayo, ha? O, so, i-try natin, class. I-apply ito sa pag-graph. O, yan. Una, saan ba yung ating na considered? O, balikan natin ito. O, dito tayo, class, sa ayan. Illustration. O, show the graph. And sketch the graph of 3x to the 5th minus 5x cubed. So we have, una, step 1, kunin nyo muna ang x and y intercept kung meron. So unahin natin, x-intercept. Yung dadaanan nito sa x-axis. Pwede kayong gumamit ng calculator, ha? Ano nga ang iseset natin dito? Ang y ay 0. Pag sinet ninyo, di ba itong f of x na ito, yun din ang inyong y. Yan. So, sa x-intercept, ang y values ng function ay 0. So, ano ang mga value ng x na makukuha mo? Y equals 0. So, what are the x values? 0 equals 3x to the 5th minus 5x cubed. Anong common factor nito? X cubed. Ano? So, ano matitira sa unang term? 3 x squared na lamang. At sa second term ay 5 na lang. Minus 5. So, ano ang mga x value? Sa x cube equals 0, ang x value noon ay 0. So, that means, sa y na 0, ang x ay 0, sa origin, dadaan yung graph. Next,
Ano pa ang other x value? 3x squared minus 5 is 0. So, ang i-transpose mo ang 5 sa kabila. So, 3x squared equals 5. Then, ang dalawang x value ay divide both side by 3. So, x is plus or minus square root ng 5 divided by 3. O, kayo naman ay may calculator. Ano po ang decimal equivalent nitong valueng ito? O, anong unang x sa positive? Pakisulat po sa chat box ng decimal niya up to 2 decimal places. Para alam ko po ang inyong response sa ating discussion. O, wala pa tayong calculus na ginagawa, algebra to. O, may nag-thumbs up, hindi naman nagsulat ng sagot sa chat box. Hindi pwedeng gayon, ha? O, mag-calculus. At isa yan sa problemang inyong hindi ninyo na ipakita ang inyong skills nung kayo'y nag-quiz 1 at saka nag-midterm. Isa pa ring problema nyo yan hanggang ngayon. It may be because hindi kayo napilitan, hindi kayo binugbog sarado nung high school sa paggamit ng calculator. Bilang isang engineer, kailangan po ninyong makabisado ang paggamit lalo na yung scientific calculator ninyo. O yan, positive 1.29. Negative, di negative 1.29. Ayan, so itong dalawang ito. Ang value ng y na ito ay 0. So partially, sa graph niya, ito class. Dadaan sa origin, sa negative 1.29, ito yon. At sa positive 1.29, ito yon. Ayan, yan 3 points na yan ang mga x-intercept. Guess nyo class. Next, punta tayo sa step 2. Step 2 is first derivative. So, i-derivative muna si f of x. 15x to the 4 ang first term. Ang second, 15x squared. Yan. So, mamaya na ang second derivative. First muna tayo. I-equate sa 0. Factoring 15x squared. Ayan. Then, ang natira pang factors, x squared minus 1. At pwede po rin i-factor x plus 1, x minus 1. Tatlo yan. So, sa una, sa 15x squared, ang ibibigay sa inyong x value doon, 0. Yan. Critical number na ito. Sa pangalawa, x plus 1, ang ibibigay sa inyo, negative 1. Sa x minus 1, ang ibibigay, positive 1. All of these are critical because they are in the domain of our original function. Now, ano ang mga y value nito? Substitute sa original. So, 0 minus 0, 0 pa din. So, origin. Yan. Next, sa negative 1, ano ang y? Pakasulat sa chat box ng sagot. Substitute ang negative 1 sa original function.
So, ang nakuha ninyo ay positive 2. O, yan. Okay, how about sa, sa x equals positive 1. Anong y? Positive ang substitute din eh. Anong sagot? Negative 2 naman daw. Okay, tama. Ayan. O, next. Di nasabi mo na itong tatlong ito, mga critical points na itong tatlo. Now, second derivative tayo. Step 3. O, i-derivative pa uli itong 15x to the 4. So, that is 60x cubed. Minus second term, 30x. O, now, test. O, third step. I-substitute nyo itong tatlong zerong x volume ito dito isa-isa. O, una, sa x equals 0, ano ang f double prime? O, kailangan nyo lang ay positive ba o negative? Yun ang kailangan nyo. You don't need the value anymore. O, pag 0 si x, ano ang f double? Plus, minus, or 0? When x is 0. Dito sa f double. 0. Okay, 0. O yan. So, therefore, hindi siya maximum, hindi siya minimum. Siya ay point of inflection. Siya ay x-intercept na. Siya ay critical point pa. Siya ay point of inflection o IP siya. O ay itong negative 1. O ano ang f double prime niya? Plus o minus? O, 60 negative 1 cube, negative pa din yan. Ito, negative 1, magpa-positive na to. O, alin ba ang mas malaki? Anong overall na sagot? Plus o minus? Minus po. Minus po. O, therefore, pag minus, concave, downward. O, ay di, maximum ito. Relative or local max. Okay, how about sa positive 1? O, ano ang f double prime? O, plus o minus? Plus. O, that means, concave, upward. Ay, positive eh. Sino nagsabing down? Positive ba? Nakuha ang sagot. O, therefore, pag positive ang f double prime? Upward. May minimum. O, yun. Pero concave up. O, yan. O, di na. Nalaman nyo na, O, tingnan nga natin, class. I-plot natin. O, kanina nakuha nyo. 0, 0. O, origin. Aring negative 1, 2, nasa ang quadrant? Are, second quadrant. Ayan. O, anong sabi ninyo? Ano nakuha ninyo? Concave downward. O. Then, ang 1, negative 2, fourth quadrant. Concave up naman, may minimum. O ngayon, idugtong nyo sa x-axis na nakuha nyong point. Ayan. At dire-diretso na yan. Kasi wala nang iba din eh. So, may arrowhead nang papunta doon. Dire-diretso na. O now, edi ang problema ninyo ay, paano ang dugtong nito sa origin? Anong sabi ninyo sa origin? O, kanina, you determine that the origin 0, 0 is a point of inflection. So that means kung dito sa negative 1, 2 ay concave downward, ay di pagdating dito, yan, somewhere here, meron pa uling points of inflections dito. Paano pa ninyo makukuha ang iba pang points of inflection? Di class, balikan mo ang iyong second derivative. I-solve mo pa rin bukod sa 0 ang magpapasiro niya. Nasaan yung, ang f double prime, i-equal mo ito sa 0.
So pag inequal mo ito sa 0, ano ang mga x value pa na makukompute mo bukod sa x is 0? So factoring, you will get 30x ang factor. What else ang makukuha mo? This will become 2x squared minus 1. So what are the other x value na magpapasiro ito? Bukod sa 30x equals 0 na ang x ay 0, itong unang value ito, point of inflection. The other point of inflections are, yung pang other IP ay, ang 2x squared. So, i-equal mo sa 1, i-transpose mo ang 1. Therefore, x squared equals 1/2. And then take the square root. It will become plus or minus 1/2. So what are the 2x value? It will be plus minus 1/2. Square root ng 1/2. Okay, square root nyo kasi to. Okay, ano ang square root ng 1/2? Approximately sa decimal. Sulat sa chat box ang sagot. 0.71. This is plus or minus 0.71. So, ang ito ay, yan. So, that means, din sa ating graph, ang 0.71, saan mo matatagpuan yung positive 0.71? So, somewhere here, more than 0.5, ayun, ang isa. At ang negative 0.71, din naman yun. So, dito pa, bukod sa origin, tatlo ang points of inflection ang magbabago ng shape ng graph. So, kung din sa kaninang negative 1 at 2 ay nag-concave downward ka na doon dahil may maximum doon, pagdating sa negative 0.71, magko-concave upward hanggang sa origin. Dahil ang origin ay point of inflection, magbabago na uli, concave downward. At pagdating sa positive 0.71, change uli ng concavity, concave upward uli, at dire-diretso ng concave upward kasi minimum na ito. Guess nyo class kung paano na nakuha ang total shape. Paano pinagdugtong-dugtong. At hindi yan basta straight line ninyong idudugtong ang bawat points na yan. So, mayroon pong behavior, may concavity. Saan nagpalit ng pag-curve, ng curvature ang ating function, yun po ang tawag ay point of inflection or inflection points. Next. Ganyan na rin yan. Ayan. Tingnan natin ito class. Try natin itong number 1. 2x cubed plus 3x squared minus 12x plus 7. Una, x and y intercept. So, step number 1. X intercept. Pag x intercept, iseset ninyo ang y sa 0. Ayan. At dahil hindi quadratic ang function, hindi po tayo pwedeng gumamit ng quadratic formula. Ang hirap namang mag-factoring. So, ano po ang i-implement natin?
How do you get the x value kapag isinet nyo ang function? Ito kasi ang inyong y equals, so 0 ang y, so 2x cubed minus 3x squared minus 12x plus 7. Anong tinuro nung high school? Na parahan na pagkuha ng x value kapag cubic. Naturuan po ba kayo ng synthetic division? Thumbs up ang naturuan nung high school noon. Class, thumbs up. Sino ang naturuan ng synthetic division nung high school? Isa. Red Barba. How about the others? Hoy, batang IS, hindi kayo? Ba? Sinong ma-teacher ninyo doon? Imposibleng hindi. Hello, mga batang IS na narito sa O1. Hindi kayo naturuan? Hoy, sagot naman. Sinong batang IS dito? Sino bang na-recognize ko dito? O ano? O ikaw Red Barba, ikaw ano? Graduate ng IS, hindi? Sir, hindi po. Hindi po. Saan school ka galing? Sir, sa Laguna po sa amin po, Saber School. Laguna pa, yan. Naturuan ng synthetic. Ikaw, Mark Jason Magbuo, saan school ka galing? Sa Nasagbo po. Naturuan kayo, synthetic, hindi? Hoy, naturuan ka ng synthetic division, hindi? Ayaw mo sumagot, i-kick out kita. Hindi. Sasagot lang ng yes or no, ano ga? Umamin, hindi po. Ayan. At least nalalaman natin. Ikaw, James Romwell Rosendo, sa school ka? Sa Lubog pa po. Naturuan ng synthetic division? Opo. Opo. Ikaw, Cassandra Onda. Saan school ka? Hindi po. Hindi Anselmo po. Anselmo. Hindi. Patay kang bata ka. Donna May Karingal. Saan ka? Anselmo po. Hindi din. Naturuan. Hindi po. Iya. Sinong batang IS na din eh? Thumbs up naman. Sino? Uy. Wala, absent lahat. Pero graduate ka doon. Ayan. So, hindi mo sure. Ayan. So, sa pagsi-synthetic division, inaalam natin ang roots. Anong magpapasiro ng polynomial. At saan nakabase? Dito sa huling number sa constant 7 at nasa unahan ng highest power, yung 2. So pag ni-ratio nyo yan, 7 divided by 2, ang mga possible factors ay 7 halves, plus or minus, 7, plus or minus. Yun ang mga possible. So among this, ano kaya ang ating matatry by synthetic division? So actually trial and error yun. Ang magbibigay ng remainder na 0, edi yun ang roots. So una, isusulat po natin
ang mga coefficients ng ating function. So halimbawa po ay ito. Yan, ang mangyayari po ay ang sa cube ay 2, ang sa square ay negative 3, ang sa x ay negative 12, at ang sa constant ay 7. Pag meron po diyang wala, halimbawa walang x squared, edi 0 ang ilalagay nyo din. And then, yan, by trial and error, mag-iisip kayo ng value na itetest nyo dito. Dapat sa huli, ang remainder ay 0. Pag hindi siya roots. Okay, unahin natin. Halimbawa, 7 ang nandito. I-try nga natin ang positive 7. So, ang gagawin, bring down the 2. Natatandaan pa ng mga naka-experience nito nung high school. Ang aking ginagawa. Barba, tanda mo pa? Sir, onti po. Natandaan ko po. Naku. Talagang ang inyong batch ay ang dami nyong na-miss out. High school life is high school life. Siya. Kaya kayong mga nag-engineering ay ngayon ay kayo very challenge. Ayan. So kaya ang inyong mababang performance ngayon ay hindi dahil sa calculus. Ang inyong performance sa ating subject na ito ay dahil sa inyong hindi pagkatanda ng mga dapat ninyong na-covered noong kayo high school. Ay simpleng algebra trigo. So kaya pag bumalik po sa inyong alma mater bumulong sa math teacher at yan inyong i-take note yung mga lesson ng math na supposed to be ay na cover nyo na nung high school pero dahil hindi yan kaya kayo na nag-engineering, hirap na hirap. Hindi naman pwedeng di nyo po ito malaman. Kasi nag-engineering kayo. So, to perform, yan, tinry natin ang 7. So, bringing down natin ang unang number. I-multiply sa 7, so 14. Inad sa negative 3, ang sagot 11. I-multiply sa 7, 77. At inad sa negative 12, ilan? 77 minus 12 is 5. Pwede naman kayo mag-calculate At 7 minus 1, 6. So, 65. Ngayon, pag itinimes nyo sa 7, ang laking number noon, hindi naman yung 7. So, therefore, ang remainder niya hindi 0. So, therefore, hindi po roots. So, this is not a root. Sino yung nag-comments? Kent, anong comments mo? Sir, di ka po positive yung 3 po, yung 3x squared po. Bakit? Ayun nga pala, sorry. Edi, yan natin. Revise natin. So, therefore, ilan are? 17. Tama? So, this is 17. 17 times 7, 49. Carry 4. 7 times 1, 7, 4, 100. 119 po. 119. Pag inad sa 12, anong sagot? 9 minus 2, 7. 11 minus
ano ay 1 is 10, 107. O, 10 times mo ng 7, ang laking number, so hindi rin. O, may nag-comment sa chat box, anong magandang itry? Yung pala positive pala ang 3. So, hindi umubra ang 7. O, so, may mas madali niya na malaman. O, calculator techniques. O, sinong nakakaalam sa calculator noon? Paano makukuha ang zeros noon? May possible program niyang gagawin. I-type nyo yung 2x cubed minus 3x squared minus 12x plus 7 equate sa 0. May roots na kayong makukuha. O, depende sa gamit yung calcu. Yan, 1 daw. O, sige, itry nga natin na Mr. Rosendo ang 1. So, RA hindihan, not a root. So, itry natin ang 1. So, sa inyong papel, kahit hindi nyo burahin ito ha. Dito, binura ko lang ha dahil kulang ang ating space. Paglalahatin ko ang trial, Pero sa papel nyo, isulat nyo kahit hindi naging roots. At least nakita ko sa inyong papel na kayo ay nag-try. O, try nga natin daw ang 1. Sabi ni bring down the 2. Times 1 is 1. Add mo is 4. Times 1 is 4. O, parang hindi. Negative 8. O, times 1, negative 8. O, may remainder. Negative 1. So, hindi din. James. Rosendo. Bet hindi pala. O, Adrian. Ano ang possible? Sir, tama po yung 1. Bali, Tama 1 gang times 1. 1 times 2 po ay 2 po. Ay, oo nga. Mali pala ako. Sorry. Wala nagkamali din ng multiply. Are. Okay. Sorry. 1, 2 times 1. Dapat are ay 2. Okay. So, this is bring down the 2. Multiply by 1 is 2. I-add sa 3. Ang sagot ay 5. I-multiply ang 5 sa 1. Ang sagot ay positive 5. Ayun, tama nga. Ang subtraction sa 12 ay negative 7. I-multiply sa 1, negative 7. Ayan, correct. Ang sagot ng remainder, 0. So, that means x equals 1 is an x-intercept. O, paano pa kukunin yung dalawa pa? Kasi tatlo yan, kasi x cube ito eh. So, dito, pwede na hindi ka na mag-synthetic. Yung naging sagot mo dito sa ilalim, ay magiging minus 1 na ang power ng x. So, this can be written as 2x squared plus 5x minus 7 equals, yung remainder natin, 0. At pwede ka nang mag-quadratic formula or mag-factoring dito. I-try nga natin ang factoring kung kaya. Ang 7, pwedeng minus or plus. O halimbawa ay negative 7 tsaka positive 1. Kailan magiging positive 5? O parang positive 7 and negative 1. Tapos, si 2x, saan ko ilalagay si 2x? Pwede kayan din eh. 2x tsaka din ay x. O, tingnan nga natin class kung pag Pinoil method ninyo ay positive 5x ang sagot. O nga, 2x times negative 1, negative 2x, 7x o 5x ang gitna. Tama ba? Yes nyo? Kung umubra ang factoring, yan. Tapos,
Edi ano na ang x value na makukompute ninyo? Dalawa pa uli yan. Dito sa x minus 1, may isa ka pa uling positive 1. Ano? Naulit na, repeated roots ang tawag. Sa pangalawa, 2x plus 7 equals 0. Edi ang sagot natin doon ay anong x value? Transpose 7 sa kabila, negative. Divide both side by 2. So, negative 7 halves. Or sa decimal, anong decimal nito? 3. Negative ito. 3.5. Yan. So, partially, pag ating, say, i-drawing na, atin ng partially ay i-drawing ang graph. Yan. Halimbawa, ito ang ating X and Y coordinate system. So, sa X na positive 1, ang Y ay 0. So, dadaan yan. X-intercept yan. Pangalawa, sa X na negative 3.5. So, din negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Di nasa pagitan ng negative 3 at negative 4, negative 3.5, yun doon, dadaan din yan sa x-axis. So, yan na. May dalawa ka ng points ng ating graph. How about the y-intercept? Ano naman ang y-intercept natin? Sa y-intercept, ang x naman ang 0. Anong value ng y ang makukompute ninyo? Dito, x equals 0. Pag sinet ninyo ang x ay 0, 0 plus 0 minus 0 plus 7. Anong tira? Anong y? Positive 7 po. Positive 7. So therefore, sa positive 7 sa y-axis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Sa 7, yun. Dadaanan ng graph yan. So may tatlo ka na agad. Algebra pa lang to ha. Wala pa tayong calculus nito. Ang sunod ay second step na tayo. First derivative test. F, step 2. F dt. First derivative test. So ano ang y prime or f prime? I-derivative nyo to, power rule, 6x squared. Second term, 6x. Third term, minus 12. Then 0 na. Ayan. Tapos, get the critical CN. Critical numbers. Solve for x. So, equate ito sa 0. At dahil common 6, 6, 12, pwede nyo gawing i-divide nyo both side by 6. Magiging x squared na lang ito. Magiging x na lang ito. Magiging negative 2 na lang ito. Para mas madali ang factoring. Anong factors ng negative 2 na magiging positive 1 ang gitna? Anyone? Mga 0, 1? Okay. X plus 2. At x minus 1. So parang ang factors ng negative 2 ay positive 2 at negative 1. So pag Pinoy method nyo yan, positive 1x ang gitna. Ayan. So from here, what are the x values you will get? Number 1, sa x plus 2, ang sagot mo ay negative 2. At sa x minus 1, ang sagot mo
positive 1. Parang ang positive 1 kanina'y nakuha mo na rin sa x-intercept. Critical. Kailangan nyo ng negative 2. So, dito. So, ano ang mga y value nila? Sasubstitute mo sa original. So, kanina, ano nga yung original na rin? Ang original nito is 12x 2x cube i-substitute mo nga ang 1 2 times 1 2 pa din plus 3 di 5 minus 12 negative 7 plus 7 so ang sagot ay 0. Tama, ito yung kanina nating 1 0 ito yon. How about negative 2? Ano ang y niya? Substitute nyo nga ang negative 2 sa original. Pakisulat sa chat box ng sagot. Yun ang original ha. 2x cubed plus 3x squared minus 12x plus 7. So sana habang nanonood kayo dito, na may papel kayo dyan ha at ginawa ninyo rin yan sa paper ninyo para mayroon kayong ma-review later kung paano ang procedure ng pag-graph gamit ang calculus at algebra. Ano pong answer? 2 times, balagin nyo ng parenthesis, 2 times negative 2 cube plus 3 times negative 2 squared minus 12 times negative 2 plus 7. Bilis ang ano. So positive 27 daw. Ang taas. So that means medyo ating i-revise ang ating ano. Yan yung sinasabi ko na kailangan nating makuha at medyo i-revise natin ang ating interval sa y-axis. Palitan natin. Huwag natin gawing by 1. Kasi masyadong malaki ang 27 na nakuha natin. So, siguro, ano ang pwede natin gawin? By 5. O by 3. Di siyam na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. So, gawin natin 3, 6, 9, 12, 15, yan, 18, 21, 24, and the last, 27. Yan ang nasa y-axis na label ha. So, yung kanina nating nakuhang y is 7, somewhere here, greater than 6. Ayan. Now, itong ating isang coordinate ng negative 2 and 27 ang partner. So, sa x na negative 2, 27 ang y. Nasa second quadrant. Ayan. Yun. So, may 4 na ngayon tayong points. Ngayon, alin dyan ang maximum at ang minimum? Di kailangan ninyo ng second derivative test. Step number 3. S, second derivative test. What is y double prime? Ang ating y prime, 6x squared plus 6x minus 12. Isa pang derivative noon, you will get 12x plus 6. Tapos, i-substitute mo dito ang mga critical number mo na negative 2 at 1. So, una muna, sa x na negative 2. Ano ang y double prime? Plus ba
o minus. So 12 times negative 2, negative 24 plus 6, negative. So, ano, concave up or down? Concave up or down? Down po. Down, no, pa ganyan. O, so maximum. O, so kaya balikan mo ang graph mo sa ating 2 and 27, it will be a concave downward. O, yan. So din sa part na are, magko-concave downward ka na. O, mamaya mo na idugtong ang iba pa. O, maximum na siya, relative. O, next, how about sa x equals, sa x naman na positive 1. Ano naman ang y double prime? 12 times 1, 12 plus 6. Anong sagot? Positive, negative? Positive po. Positive. Therefore, concave upward. May minimum doon. So, therefore, din sa 1, 0, pa-concave up daw doon. Yan. Wala na namang iba din, dire-diretso ng gayaan. Next. Sunod, didadalawa na lang yan. Ano ang point of inflection? Edi, iseset mo ang second derivative mo sa 0. Para mo makuha ang inflection IP, inflection points natin. So, equate mo ito sa 0. So, 12x plus 6 is 0. Ano ang value ng x? Ilipat ang 6 sa kabila, negative, divide 12. You will get x is negative 1/2. Tama? Or 0.5. Then, ano ang y value nito? Kung 0.5 ito, negative. I-substitute mo siya sa original. 2 times negative 0.5 cube plus 3 times negative 0.5 squared minus 12 times negative 0.5 plus 7. Pa-type sa chat box ng sagot. Negative 1/2 ha ang x. Asa na po? Yan, kailangan nyo talagang practice. Baka sa exams ninyo ay hindi kayo makatapos dahil ang bagal ninyong gumamit ng calcu. Kailangan talagang practice na. So, after this meeting, dahil next week na uli ang sunod natin, yan, ipopost ko na ang problem set. At nang kayo ay makapagsimula ng mag-practice ng pag-graph at saka pagsasagot ng mga critical number yan, mga pagsasubstitute na yan. Kasi dyan kayo talagang kailangan matrained at kayo ay dyan kayo hirap that your high school math will not give you the opportunity to wala pa bang nakakapagkuha? Yan. Bit may magkakaiba. May 2, may 13.5. Alin ba ang tunay? Is it 2 or 13.5? Dalawa kasi ang nagiging sagot. Gumamit ba kayo ng parenthesis ha? Negative 1/2 po yun ha. Negative 0.5 po ang x.
So, ang sabi ng iba, ayan, parang mas madami ang nagsabi, although hindi naman ito majority wins, doon sa nagsagot ng 2, sigurado kayo. So, parang, na-realize ninyo, mali yung 2, so 13.5. Yan. So, when x is negative 1/2, ang isa po nating inflection points ay ang y ay 13.5. So saang quadrant ito matatagpuan? Negative ang x, positive ang y, second quadrant. Alamin natin saan yun. Ari, negative 0.5, ito ang y 13. Ari ay 9, 12, 3, 6, 9, 12, 15. Ari. So ang 13.5 ay somewhere here. So yan, din yun. Ari, ang inflection points na isa. So, ibig sabihin, din sa highest point na maximum, concave, downward. Pagdating ng ito, magko-concave, upward naman. Yan. Dadaan din doon sa 7, hanggang doon sa x-intercept. Concave down ito ha, concave up na naman din sa 1, concave up na uli. At are, pag idunugtong nyo na sa x-intercept pang isa, yun. Diretso na po ito, napaka-concave downward. Yan, dito na po ang hitsura ng graph ng ating function. And you can check this in the graphing software like GeoGebra. Thus it provides us a more accurate, kasi software yun. So, magiging mas okay ang mga curvature. Pero pwede pang mapaganda ito. Kung kayo ay may graphing paper. Kaya sa inyong problem set, gagamit kayo ng graphing paper sa pag-sketch para talagang kitang-kita ninyo. Yan. Yun ang performance task ninyo. Guess nyo po, class? Kung paano. Yan po ha. Next. Paano naman kapag algebra na may fraction? Rational. Yan. Tulad nito, class. 4x over 4 plus x squared. Yan. So, medyo ang hirap kunin ng x and y intercept. At bukod dito, pwede nyo pang kuhanin dahil ito may fraction, ang horizontal at vertical asymptote. Yan. May ganun po ito. Kita na, class ang bagong given. So unahin natin ang x and y intercept. Sa x-intercept, step 1, ang value ng y ay 0. Pag siniro nyo ito, ang magpapasiro nito ay ang numerator. 4 times 0 is 0. So x is 0. Ayan. And y is 0. So origin. Siya na rin ang y-intercept mo. So dadaan ang graph nito sa origin. Next. Step 2. Second, first derivative test. So, i-prime nyo. Dahil naka-fraction ito, magko-quotient rule tayo. So, low, 4x plus 2x squared, derivative ng high, 4, minus high, 4x, derivative ng low is 2x, all over the square of what lies below. At yan, bawal mag-cancel. Ang dami sa inyong error siya noong midterm exam at noong quiz 1. Bawal, bawal, at bawal. Maasahan ko ba na sa quiz 2 ay hindi ko na ma-expect na kayo nagka-cancel? Thumbs up naman. May inaasahan ba ako na mag-i-improve po ang inyong performance? Pag hindi nyo pa yan napatunayan, ay siya. Malaki na ang possibility
Kasi pag take nyo na ng quiz 2, halos ay plus 15% na naman yun. So halos nasa 75% na ng grades ninyo. Pag di nyo pa rin na-improve yun, ay siya, I'm very sorry. Baka mag-repeat kayo nito in the next semester. Hindi po pwede kayong palalagpasin na hindi kayo marunong. MA kayo. Mga taga 01. Yan. Oh, so, hindi pwedeng mag-cancel. Ang gagawin, simplify the numerator. O, distribute. O, 16 plus 4x squared minus 8x squared. O, overcopy the denominator. Then, combine like terms. 4 minus 8, negative 4. Ayan. O, diyan ang ating F prime. Then, to get the critical number, isa-set sa 0 ang F prime. O, pwede ring i-undefined. O, yan. O, dahil may denominator tayo eh. O, una muna sa 0. The numerator ang magpapasiro nito. So, 16 minus 4x squared is 0. Factoring. 16 at 4, 4. O, 4 minus x squared ang tira. Factoring pa uli noon. 2 plus x and 2 minus x. O, so, dalawa na ang makukuha yung x doon. Negative 2 sa 2 plus x at positive 2 sa 2 minus x. Ayun. So, dalawa na po ang critical number natin. O, pag inyo po itong dalawang ito, atin po siyang isinubstitute sa original. O, 2, 4 times negative 2, negative 8 over 4 plus negative 2 is squared 4 din, negative 8 over 8, negative 1. Ayan, kaya ang kapartner ng negative 2, negative 1. Ayan, naging critical points na. Sa positive 2 naman, 4 times 2, 8 over 4 plus 2 squared, 8 din ang ilalim, 8 over 8, positive 1. Ayan. So, meron na tayong critical points dito. O, next, third step, the second derivative. So, may first derivative ka ito. Another quotient rule. Denominator, naka-square. Derivative ng high, negative 8x. Minus, copy the numerator, 16 minus 4x squared. Derivative ng low, chain rule, bring down the 2, copy the u to the 1 times derivative ng loob, 2x. All over, another squared, kaya to the fourth na. Ayan, tapos ay walang cancellation mangyayari ha, walang cancellation mangyayari. Factoring, sa numerator, ang common factor ay 4 plus x squared. Edi may matitira ka pa dining negative. Yan. So, pag ano ba ito? Anong ginawa niya? Yan. 4 plus x squared at saka sa 8x at sa 4x, ang common, negative 4x. So, ang matitira dito, positive 2 at saka isa pang 4 plus x squared. Ayan. Dito naman, ang tira, dahil nailabas mo na ang negative 4x at saka ito, ang tira itong 16 minus 4x squared. Pag pinoil mo ito, 2 times 4, 8, plus 16, 24. Tapos 2x squared at negative 4x squared, negative 2x squared ang tira doon. Ayun, negative 2x squared plus 24. Then dito sa unang factor mo, pag dinistribute mo, yan, that will become negative 4x tapos negative, bakit may nawala? Okay. Dahil ito ay nakapaktor na, nakamultiply na, pwede kang, diyan ka pwedeng mag-cancel ng isa. Kaya naging cube na lang ang ilalim. Kasi naka-factoring na to. Yun, doon pwede. Dahil multiplications na ang operation. So, kaya cube na lang ang isa. Kaya negative 4x na lang ang natira. Sinimplify itong nasa loob na ito yung sagot. Ayan. And then, pag inyo pong pinactor out pa ito,
Itong 2x squared at 24, negative 2, ayan ang tira. Times ng 4x, kaya 8 na yon. So, ito na ang ating f double prime. Tapos, para makuha ang point of inflection, i-equate nyo sa 0. Di yung numerator ang magpapa-0. Di sa 8x, 0. Sa x squared minus 12, yung yan, plus or minus square root of 12 or 2 square root of 3. So, 3 ang points of inflection. At para makuha ang kapartner, isa-substitute ito sa original. 3 na ang nakuha, no? So, origin, ito ay, so ang ating magiging partial graph, yun, origin. Alimpampo, negative 2 square root of 3 at negative din ang kapartner niya, third quadrant, ito yun. At ang isa pa ay positive at positive first quadrant, ito yun. Yan. So, yung kulay red na yan, yan ang 3 points of inflection. Now, saan naman yung ating critical number? Are, negative 2 and negative 1, third quadrant. Ito po yan. At ang positive 2, positive 1, iyon. Okay, paano nyo nalaman na yun ang isa'y maximum at minimum? Di nakuha nyo class aring F double prime. I-substitute nyo din ang negative 2. Di negative are. Pagdating dito, magne-negative din. Ang ilalim, positive na yun. Negative ito. Negative din dito. Kasi mas mataas ang negative 12. Di negative, magpa-positive tayo. Ang F double prime dito. Kung positive, concave, upward. So, minimum ang negative 2 at negative 1. So, kaya pag iplinat natin dito, yun, pa-concave up po sa kanya. Ayan. Tapos, sa positive 2 naman, di ba, hindi nyo naman kailangan kunin ang numerical. Kailangan nyo lang ay plus and minus. Pag positive 2 ito, ang 8x positive. Ito, negative. Positive, negative, negative. So, concave, downward. So, kaya maximum ang sa positive 2. Concave, downward. Then, sabi natin, ang origin ay point of inflection. So, magko-concave downward din magpapalit, magko-concave upward ang kasunod. Ayan. Then, ito ay another point of inflection. Concave upward doon, concave downward na ang kasunod. Dini naman, concave downward ang kasunod. Pagdating sa point of inflection ng pangatlo, magko-concave upward na naman. So, yan po ang tendency ng ating graph. Guess nyo class kung paano nakuha ang behavior niya. So, mas clear ang behavior instead of just connecting them. Yan. So, dito nakita ninyo yung may fraction, na graphs o yung wala, ayan. And these are algebraic function. And actually, pwede nyo siyang extend sa mga algebraic function, sa trigonometric function, hyperbolic and logarithmic. Ayan. So, yun yung ating magiging lesson next meeting. Ayan. So, ano bang 0-1 kayo So matatapos natin ng ano bang ating sunod na meeting? Tuesday gayon. Yes po. Ayan, so matatapos natin ay di sa Wednesday noon. Ayan, pwede na tayong mag-quiz. Ayan, hanggang sa graphing na ito.
So kaya within the week, yan bukas siguro ipopost ko na yung problem set. Pwede na kayong magsimulang magsagot. Halos ano lang yan ha. Ano bang lessons lang ito? Halos konti pa lang to approximation, tangent normal lines, tsaka itong curve tracing. Nakasama ang mga extrema, critical number, ayan. Kaya nyo yan. So, be prepared ha for your quiz next week sa face-to-face meeting natin. Yan, week 13. Then, yung kalahati ng application, yung pang-finals na yon. Kasi tatatlong meeting na tayo. Ha? Week 14, 15, 16, hanggang doon na lang. At kasi week 17, final exams na. Mga nasa first week ng December, final exams na. At second week kasi ay week 18, yun ay submission na ng grades ninyo. Medyo maaga yung inyong magiging vacations doon. No? So yan po yung ating susunod na mga discussions pa. Okay, class? So far, nakita nyo medyo challenging siya. It is because maaaring naging challenging sa inyo dahil nga yung hindi ninyo pagkatanda or kung na-cover nyo naman ng high school, yung mga hindi nyo nga na-cover ng high school na math na at this point, kaya nga kayo na grade 11 and 12 supposed to be, na-cover nyo siya. Because yan, may mga, dahil hindi nga kayo mismong sa kahit pa sabing STEM track kayo, nawala ang engineering component noon. Dahil hindi kayo naturuan ng inyong math teacher na ang preparation nyo talaga ay para sa engineering. Unlike nung unang panahon na hindi pa po senior high, lahat ng first year at second year. Yan, yun po yung grade 11 and 12 ninyo dati, kayo po ay dumaan sa algebra trigo na pang-engineer ang approach. Ang problema sa inyo, hindi engineers, hindi oriented sa engineering ang nagturo ng algebra at trigo ninyo ng high school. Kaya yan ang inyong na-experience ngayon. That's the disadvantage of that. So, yun po. And may panahon pa naman para kayo ay maka-cope up. Yan. Kailangan nyo nga lang mag-e-effort. Yan ang naging disadvantage on your part. So, kaya yan, kahit marami sa inyo na naturingan kayo with honors, ayan, kayo ay ngayon hirap na hirap because your high school were not able to provide you with the necessary skills that you are prepared to become an engineer. Kaya ngayon sa first year subject nyo pa lang, supposed to be dapat third year college na kayo ngayon. At this point, dapat nga nagme-major na kayo agad ngayon. But because of your preparation in your high school na medyo hindi maganda, kaya yan, sa first year ngayon, inulit lang uli ang iba pang subjects para kayo talaga ma-prepare. Nung unang panahon, ang calculus po ay 5 units, 5 oras sa isang linggo. Ngayon, binawasan ng hours, 3 na lang ito. In a week, dahil ine-expect na kayo nakapag-calculus na nung high school. Ang problema naman ay yun nga, parang wala. Parang hindi kayo nag-math ng preparation ng high school. That's the sad thing about it. Because of that, kaya lagi ko kayong tinatanong, hindi ko naman kayo basta laang sabi siya, dapat alam nyo na yan, bahala na kayo. Hindi naman po ganun na naging approach ko. I am always providing additional na time para tayo makapag-recall. Katulad kanina, nung tayo'y nagsi-synthetic division. At sa mga susunod nyo pang math, gagamitin nyo yan. Okay? So, may tanong pa po? Ang iba pa ay, parang ang daming absent, ha? Yan. Siya, bahala sila. Exams na naman next week. Okay, so thank you kung wala nang tanong and this is all for now.
Goodbye, class. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po.